Maligayang araw po sa lahat. Muli ito ang local electrician. Sa araw pong ito ay pag-usapan natin ang motor control na may cistern tank o storage tank sa baba, tapos meron siyang overhead tank. So automatic po siya kapag wala pong laman yung ating storage tank sa baba. So mamamatay yung ating motor controller. So patay yung ating pump para po safety yung ating motor. Tapos kapag mababa na yung level ng tubig sa ating overhead tank, so aandar po yung ating pump. So ito na po siya. May naka pre-wire na tayo dito para madali po nating i-explain sa inyo yung ating diagram pati yung ating wiring. At yung gagamitin natin, meron tayong magnetic contactor, overload relay, isang floatless relay. Ito yung ating switch na may auto, off, and manual mode. Tapos isang floater switch. Pero mas maganda po kung dalawang floater switch na lang yung gagamitin natin, kasi mas mura to. Kasi to mahal kasi to. Ito lang yung ginamit ko kasi wala akong isa lang yung aking floater switch. Pero explain ko din sa inyo mamaya kung paano yung setup. So ito po guys yung ating diagram. So bale ito yung ating power supply, line 1 and line 2. Dapat naka circuit breaker to kasi wala akong breaker ngayon. So for demonstration lang ay rekta ko muna to sa plug. So dapat may breaker to, line 1 and line 2. So sa ating diagram, ito yung ating line 1. So naka jumper lang yan dito sa ating number 4 at saka number 3 sa ating switch. So ito siya, 4 and 3 naka jumper. Tapos yung number 3 nya, rekta yan sa number 96 ng ating overload relay. So ito yun. Yan, itong wire na to, ito yung number 96 natin sa ating overload relay. Tapos yung output nyan is number 95. Ito papunta sa ating A1 ng ating magnetic contactor. So yan siya, 96, 95, A1 ating coil ng ating magnetic contactor. Tapos itong A2 ay nakarekta sa ating line 2. So ngayon naman po para sa ating auto mode. So ito yung ating, itong number 4, ito yung ating out. Yan, ito yun siya. So naka-series lang po yan sa ating mga contacts ng ating floater switch pati sa ating floatless relay. So normally open po yung ating ginamit parehas. Pero kapag dalawang floater switch yung gagamitin nyo, so yung ating sa tangke sa overhead tank, normally open po yung ating gagamitin. Tapos sa ating storage tank sa baba, dapat po sa normally close nyo ilagay kung dalawang floater switch yung inyong gagamitin. Pero since itong sa akin ay floatless relay yung ginamit ko, so normally open po yung aking overhead tank. Tapos normally open din yung aking storage tank na contacts. So ito na yon. So naka-series lang siya. Yan, ito yung sa aking floater switch. Ito normally open. Yan, A1 and A2 din yung kanyang markings. So nilagyan ko lang dyan ng 1 at saka 2. Tapos naka-series lang siya. Papunta naman yan sa ating, yan, 1 and 2 series papunta sa TC. Tapos sa TA papunta sa ating number 96. So bali ito yon, galing sa switch, naka-series. Ito yung ating TC. Yan. Tapos yung output nya is TA, papunta dito sa ating number 96 ng ating overload relay. Tapos since floatless relay po yung ating ginamit, so kailangan natin ng power supply sa ating floatless relay. So nakarekta lang naman po siya.
So line 1 and line 2. So bali itong 220 yung ating power supply. So nilagay natin sa S0 at saka S2 kasi yung S1 yan is 110. Yan. So dapat S0 at saka S2 nyo ilalagay kung 220 yung inyong power supply. So ito yon. Yan S0. Yan. So bali ito yung line 1 natin. Kumuha lang ako dito. Yan. Papunta dito sa S0. Tapos ito line 2. Yan. Papunta dito sa supply na ating floatless relay. Ngayon po para sa ating pump, kasi dito na rin ako kumuha ng supply. Ito na rin yung magiging supply natin. Yan, line 1 dito sa ating line 1, tapos ating line 2 dito. Pero dito ko nilagay sa L3 para magkalayo ng konti yung wire, pero sa L2 pwede rin po naman. Tapos yan, naka jumper na yan para sa ating A2 ng ating coil. Tapos para malaman lang natin na gumana yung ating contactor, meron tayong indicator. So nilagay ko dito sa overload relay output nya 2T at saka 6T. Yan, 2T at saka 6T. Since L1 and L3 natin nilagay yung ating power supply. So yan siya. Yan, for indicator lang natin. Tapos ngayon ilalagay natin yung electrode ng ating floatless relay. Tapos ito yung ating sa electrode ng ating floatless relay. So E1, E2 and E3. So ito yon. Yan. Ilagay ko muna to, sample. So may tagging naman yan dito. Kukonect nyo lang yan. Yan, E1, E2 and E3. So yan po, nakabit na natin at itetest na natin to. So bali po yung ating floatless relay is sa ating storage tank sa baba. So halimbawa ito yung ating storage tank. Tapos ito ating floater switch. Ito yung sa taas natin sa ating overhead tank. So try muna natin sa manual mode. Yan, manual mode. So pagka manual natin, automatic po andar yung ating pump. Yan. Tapos off. Tapos pag auto mode natin, yan. So since puno yung ating storage tank, so pwede tayong mag-transfer ng tubig sa taas kapag nag-signal na yung ating floater switch na wala nang laman o yung mababang level na yung ating tangke. So bababa itong ating floater. Yan. So aandar yung ating pump. Kapag napuno, so aangat yung ating floater, patay po yung ating pump. So ngayon po kapag halimbawa umandar yung ating pump kasi walang laman yung ating overhead tank, so sample natin. So umaandar yung ating pump tapos biglang naubusan ng laman yung ating storage tank o mababang level na siya, so delikado po sa ating mga motor yon. Kaya meron tayong floatless relay o floater switch din. So ito yung magdidetect ng low level. Yan, kapag low level na yung na-detect nya, yan, automatic patay po yung ating control, patay din yung ating pump. Kahit na nagsisignal siya dito sa taas na wala nang laman, ay hindi pa rin aandar yung ating pump kasi kailangan punuin muna to o taasan yung level ng ating storage tank. Tapos pag ganyan, so puno na yung ating storage, aandar ulit yung ating motor. Yan, aandar yan. So pagka patay ulit, naubusan to halimbawa, ganyan, patay din siya. Tapos pag puno na, andar ulit. Tapos pag halimbawa po meron tayong overload sa ating motor, so ito yung purpose na ating overload relay kasi
automatic yan, nagtitrip po ito. So yan, pag nagtrip yan, patay po yung ating pump. So yan, wala na siyang output, patay yung ating contactor kasi merong overload sa ating motor. Tapos yung reset niyan, ito yung reset niya. Yan. So sample trip lang to, yan. Tapos reset. Kaya importante po maset ng maayos itong ating setting dito sa ating trip ampere natin. Depende po kung ilan yung full load current ng ating mga motor. So meron din po tayong separate videos niyan kung paano to iset at yung calculation po ng ating pump. Yan, at sa mga iba pa pong mga motor controls video at saka electrical wirings, meron po tayong playlist po sa ating channel videos. Paki-visit lang po at meron din sa ating video description. At muli, ito ang Local Electrician. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all. Stay safe.